Magandang umaga po, brothers and sisters. So, bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, samahan niyo po ako na himukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy na nagmamahal, nagpapasalamat po kaming Ama sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po aming Ama na bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong malaki at napakalawak na pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo para linisin, tubusin, at patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa orasin po na ito, na pinarating niyo po kami ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito, ay nagpapasalamat din po kami. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang umarap sa iyong banal na salita. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makatanggap ng biyaya para sa aming Christian life. Alam po namin na hanggang ngayon ay mahina po kami at marami pa rin kulang sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay sa amin hanggang sa kami ay makarating sa maayos at lubos na pagkalago sa aming pananampalataya. Ngayon naming Ama, humingi po kami ng tulong sa Espiritu Santo upang tulungan kami upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at naway buksan niyo po yung aming puso't isipan upang matanggap po namin yung mga bagay na kailangan po namin habang kami nagpapatuloy sa aming Christian life. Aming Ama, sa paligid po namin ay marami pong mga tao na naghihintay ng Ebanghelyo. Kaya humingi po kami ng tulong upang sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, naway matulungan po namin yung mga nagnanais na makarating sa kaligtasan. Tulungan niyo po kami upang maihanda yung aming mga sarili sa pag-evangelize sa kanila. Alam po namin na hindi po namin ito magagawa na mag-isa, kaya sa loob ng iglesia ay kikilos ang iyong kapangyarihan. Kaya nawa tulungan niyo po yung bawat brothers and sisters upang kami po ay magkaroon ng iisang pag-iisip, sama-samang pagsunod at sama-samang pagsasakripisyo para sa mga kaluluwa sa paligid po namin. Lalo-lalo na pati sa mga kamag-anak po namin na hanggang ngayon ay hindi pa po naliligtas. Tulungan niyo rin po sila upang makarating sila sa kaligtasan sa pamamagitan po ng pakikinig ng Ebanghelyo. Ngayon naming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po muli. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, babasahin po natin mula verse 12 hanggang 16, tapos talon po tayo hanggang verse 19. Unang Pedro chapter 4, verse 12 hanggang 16 muna, tapos babasahin po natin yung verse 19. Okay. So, unang Pedro, chapter 4, verse 12 hanggang 16. Tapos, talon po tayo ng verse 19. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sama-sama at sabay-sabay. Okay, sagot po. Baka importante po yun. Anyway, so babasahin po natin verse 12 hanggang 16. Tapos, talon po tayo ng verse 19. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang subuki na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y naikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung tayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit, huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang manghihimasok. Ngunit, kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Verse 19,
Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ulit ng panibagong pagkakataon para makapakinig ng kanyang salita. At mula sa verse na binasa natin, pag-aaralan po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kung mababasa po ninyo dyan sa may Biblia, sa inyong Biblia, meron pong title ito, Pagdurusa bilang isang Kristiyano. So yung pagdurusa bilang isang Kristiyano, yes, hindi po ito kakaibang bagay. Gaya ng sabi dito, ito po ay normal. Iniisip ng ibang tao na kapag sila ay naligtas daw, kapag sila daw ay anak na ng Diyos, yung kahirapan, mga pagdurusa, mawawala na. Pero ano ba yung realidad? Nung ikaw ay naligtas, may pagdurusa na. Tama po ba? Kahit na tayo yung sinasabing anak ng Diyos, kahit na tayo yung sinasabing makakapasok sa langit, pero yung pagdurusa, hindi po nawala sa atin. Mas lalo pang ang dumadami. Tama po ba? Kasi nga, tayo yung anak ng Diyos. Dahil yung anak ng Diyos, yes, karapat dapat sa pagdurusa. Bakit? Yung si Jesus, nung siya po ay naparito ba siya bilang isang maayos, mayroong isang maganda na kalagayan? Hindi. Naparito siya sa unang pagkakataon para magdusa. Tama po ba? Mula pa ng pagkabata niya, doon sa pagkapanganak niya, meron ng pagdurusa. Alam niyo po kung paano siya nagdusa nung bata pa siya? Saan po siya ipinanganak? Alam niyo po kung ano yung sabsaban? Ano po? Doon po kumakain yung mga hayop, yung mga baboy, yung manok, saka yung baka. Yung parang kalahating drum. May ganun. Tapos kumakain doon. Actually, yung pong sabsaban, hindi yung normal na nililinis. Once na nilagay nila yung pagkain doon, yung mga hayop, pinapabayaan na lang ng may-ari. Kaya nga, ang dumi, ang baho nung kalagayan na pinaglagyan kay Jesus nung ipinanganak siya. May pagdurusa. Tama po ba? After nang siya ay lumaki, after nang siya ay dumating sa punto na gagawin na niya yung kalooban ng Diyos, yun po yung pinakamabigat na pagdurusa para sa kanya. Tama po ba? Kasi ngayon yung purpose niya. Naparito siya para magdusa. Pero dahil sa pagdurusa niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama po ba? Kung wala yung pagdurusa ni Jesus, anong point kung bakit pa tayo nandito? Anong point bakit pa natin ginagawa yung Christian life? Kung yung pagdurusa naman pala ni Kristo para sa kaligtasan ay hindi nangyari. Walang point kung bakit ba tayo nandito. Pero dahil nga si Jesus ay nagdusa sa krus para sa kaligtasan natin, ng lahat ng tao, yes, may kabuluhan yung ginagawa natin para sa ating Christian life. Naintindihan po. At sabi nga dito, mga minamahal, sino po sila? Mga nailigtas or mga brothers and sisters na sinusulatan ni Apostol Pedro. Ngayon, specifically, sino ba sila? Kung mababasa po ninyo sa unang Pedro chapter 1, verse 2, babasahin ko po, verse 1 hanggang verse 2, babasahin ko po para sa inyo, para mayroon po kayong kaunting background. Unang Pedro chapter 1, verse 1 hanggang 2. Sino ba sila? Yung mga minamahal. Sabi dito, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili at itinalaga ng Diyos, Ama, at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, sino po yung sinusulatan or kanino po ini-address ni Pedro yung kanyang sulat? Sabi dito, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. Alam natin noong time po ng Israel o yung Israel suffering. Yes, sa Israel, pinahirapan sila. Sa Israel, talagang nagdusa sila na hindi may imagine ng tao noong time po na yon. Pero hindi lang doon natapos yung kanilang pagdurusa. Nung natapos na yung AD 70 sa Jerusalem, yung Siege of Jerusalem, kala ng mga Israelita tapos na. Pero doon pala nagsisimula. Pagkatapos doon, ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa para pagbunutan ng tabak. Kahit saan sila pumunta, papatayin sila. Makita lang sila na sila ay isang Hudyo or isang Israelita, papatayin sila ng walang dahilan.
Yun po yung pagdurusa para sa kanila. Kasi nga, tinanggihan nila si Jesucristo noong time po na yun. Ngayon, ikinalat sila, di ba? Napunta sila sa iba't ibang mga lugar. Doon sa iba't ibang mga lugar na yun, nawala na ba yung pagdurusa nila kasi wala na sila sa Jerusalem? Hindi. Mas marami pa. Kaya nga, gustong tulungan ni Apostle Pedro yung mga brothers and sisters na nasa pangangalat para hindi ma-discourage at maingatan yung kanilang pananampalataya kahit na nasa ilalim sila ng kahirapan. Ito po yung napagandang sulat para rin sa atin bilang mga Kristiyano. Yes, nung tayo inaligtas, natanggap natin yung pangako para sa langit. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo absuelto, hindi tayo exempted sa pagdurusa bilang isang tao. Tama po ba? Nandito tayo bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, mas marami pa tayong mga kahirapan. Kaya, sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, sabi nasa natin sa verse 12, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. So, sa sulat po ni Apostol Pedro, sinasabi niya sa mga brothers and sisters, sa mga hinirang na mga ikinalat noong time po na yon, huwag kayong magtaka, huwag kayong matakot dahil sa mga nangyayari sa inyo. Dahil ito ay kalooban ng Diyos para sa lahat. Sabi nga dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Para saan? Upang kayo'y, ano po yung purpose? Kung ano yung pagdurusa na dumarating sa kanila? Upang sila ay subukin. Ngayon, isa po ito sa kalooban ng Diyos. Hindi para pahirapan, kundi para subukin. Magkaiba po yung pinapahirapan kaysa sa sinusubok. Naintindihan? Kapag pinapahirapan ka, ibig sabihin, unang-una, kailangan mo mag-repent. Baka may kasalanan kang ginagawa. Pero kung ikaw ay sinusubok, yun po ay training. Naintindihan po. Halimbawa, sa mga army, sa police, sa mga nagtitraining, o kahit na anumang profesyon, nagtitraining sila para ba pahirapan lang? Yung mga nagtitraining po dito sa may gilid natin, puro panay po putok ng baril yung naririnig ko tuwing umaga eh. Para saan po yung training nila? Para saan sila sinusubok? Para ba pahirapan lang? Hindi po. Para maging handa, maging subok sa profesyon na kinukuha nila or tinitraining nila. Naintindihan po. Ganon din para sa mga Israelita na ikinalat ng time po na yon. Sabi ni Apostol Pedro, huwag kayong magtaka kung bakit kayo sinusubok. Bakit kayo nahihirapan? Yan kalooban ng Diyos para i-train kayo. Bakit? Yung Israel ay bayang pinili ng Diyos na magpapakilala sa buong mundo kung sino talaga si Jehovah. Naintindihan po. Yun yung purpose kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin sila. Yes, maraming mga Israelita na hindi naniniwala kay Jesus. Pero yung Israel itself ay bayang pinili ng Diyos para ipakilala yung Diyos na buhay. Kahit na sila'y nahirapan, kahit na sila'y nagdurusa, pero sila yung bayan ng Diyos. Naintindihan po. Para i-encourage sila, sinulatan sila na Apostol Pedro. Ng unang Pedro, tsaka ikalawang Pedro. Naintindihan po. Para sa kanya, yung mga brothers and sisters na ikinalat ay mahalaga. Dahil kahit na sila'y nasa kahirapan, sila'y anak ng Diyos. Kahit na sila'y nasa mga pagsubok, yes, sila'y nasa kamay pa rin ng Diyos. Alam po natin na yung Diyos, yes, hindi po siya basta-basta nagbibigay ng mga pagsubok, mga kahirapan ng wala lang. May purpose yun palagi. It's either tulungan tayo para lumago o tulungan tayo para mag-repent. Naintindihan po. Pero pag-uusapan natin dito, pagdurusa bilang isang Kristiyano na sinusubok yung kanyang pananampalataya para lumago. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, huwag kayong magtaka sa mga bagay na nangyayari sa inyo. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mga nangyayaring bagay sa inyo. Bakit? Kasi nga ito ay para kayo ay subukin. Naintindihan po. So ito yung dahilan kung bakit hihirapan yung mga brothers and sisters ng unang panahon dahil nga sa pagsubok sa kanila ni Jesucristo. Isa pa sa nasa history book or sa history natin, yung mga naunang Kristiyano, nung sila ay nailigtas, nung sila ay nasa ikinalat na, di ba? Tapos yung iba, nasa iba't ibang lugar na, nung habang sila ay nasa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga pagdurusa,
Nasaan yung puso nila? Nasaan po? Nakatingin ba sila sa pagdurusa o nakatingin sila sa Diyos? Nakatingin sila sa Diyos. Kaya nga, marami mga Kristiyano, yung mga naunang Kristiyano, namatay ng martir. Bakit? Kahit na sila ay nasa kahirapan, sinasabi nila, hindi, okay lang to. Ito'y kalooban ng Diyos para sa akin. Kailangan ko panatilihin yung aking identity kahit sa kahirapan, kahit sa mahirap na sitwasyon. Pagiging martir, tama po ba? Kaya nga, kahit na sila ay nasa kahirapan, iningatan nila yung kanilang pananampalataya. Hindi nila tinapon. Ito po yung mahalaga na attitude sa harapan ng pagdurusa. Na i-keep mo yung identity mo kahit na nasa kahirapan ka. Gaya na sinasabi ni Apostle Pedro para sa mga brothers and sisters. Tayo, di ba, tendency natin. Kapag nahihirapan, nadi-discourage. Tama po ba? Normal yun sa atin. Pero bilang isang Kristiyano, mananatili lang ba tayo na nadi-discourage kapag nahihirapan na? Hindi po. Sabi nga dito, verse 13, sa ilalim ng kahirapan, anong dapat na maging attitude natin? Unang-una, kayo'y magalak. Kaya nga minsan, iniisip ng ibang tao, mga siraulo yata nasa Philippine Life Foundation eh. Nahihirapan na, pero ang sinasabi pa rin sa kanila, magalak. Para sa isang tao na normal, kapag siya ay nasa kahirapan, anong unang nararamdaman niya? Ano po? Kagalakan o lungkot? Lungkot, tama po ba? Alam ng Diyos na ang tendency natin bilang mga tao, kapag nasa kahirapan, malulungkot. Kaya nga sabi niya, kundi kayo magalak. Bakit? Yes, alam ng Diyos na mahihirapan tayo. Physically, emotionally, intellectually, sa lahat ng aspeto, mahihirapan tayo. Kaya sabi niya, sa ilalim ng sitwasyon na yan, anak, magalak ka. Bakit? Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Yes, si Jesus ay naparito, unang pagkakataon siya ay nagtusa. At tayo bilang mga naligtas, bilang anak ng Diyos, bilang naipanganak na muli, meron din pagdurusa na naghihintay sa atin. Naintindihan po. Kaya nga, kailangan natin ng mabuting attitude sa harapan ng kahirapan. Kasi minsan, yes, yung tendency natin, nalulungkot, nadi-discourage. Pero dahil nga kulang sa words of God, hindi napapaalalahanan ng salita ng Diyos, madaling bumabagsak. Ay, may kahirapan na naman. Parang ayoko mag-church ngayon. May kahirapan kami ngayon, para bang wala ko sa mood na makinig ng words of God. Kundi sabi dito, kundi kayo'y magalak. Bakit? Si Jesus ay nagdusa sa unang pagkakataon. At tayo bilang kanyang anak, magdurusa rin sa ganitong klaseng kalagayan natin dito sa mundong ito. Naintindihan po. Kung alam natin yung ating identity bilang isang Kristiyano, yes, hindi tayo madi-discourage, kundi tayo ay magagalak. Sabi dito, yaman kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Kaya nga, napakahalaga ng attitude natin bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kasi nga, yes, hindi tayo exempted sa mga pagdurusa dito sa mundong ito. Mas marami tayong pagdurusa na mararanasan bilang isang Kristiyano. Pero dapat, meron tayong tamang attitude sa harapan ng mga bagay na yun. Unang-una, dapat tayong magalak. Bakit? Kasi nga, sa ilalim ng kahirapan na yun, wala ba yung Diyos? Pag nahihirapan na, tayo bilang mga Kristiyano, iniiwan ba tayo ng Diyos? Bahala ka na dyan. Total, ikaw may gawa niyan, bahala ka. Ganun ba? Hindi. Kahit na sa ilalim ng sitwasyon na mahirap, nandun yung Diyos. Kasama natin yung Diyos. Naintindihan po. Kaya nga hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat ma-discourage. Kung yung Diyos ay kasama natin, walang problema. Naintindihan po. Kailangan po natin ito palaging isipin sa ating Christian life. Kung ako ay naligtas, anak ako ng Diyos, kahit na nasa ilalim ng kahirapan, kasama ko siya. Naintindihan po. Kaya nga, yung mga Israelita, nung sila ay nasa kahirapan, mga pag-uusig, nagawa nilang pagtiwalaan yung Diyos. Kaya nga, namuhay sila ng maayos sa harapan ng Diyos. Noong time po na ito, isa po sa matinding pagdurusa ng mga Kristiyano,
ay nung nasa panahon po ni Emperador Nero. Kilala niyo po siya? Sabi nung iba, siya po ay isang baliw na emperador. Kasi nga, sinisisi niya yung mga Israelita or yung mga Kristiyano noong unang panahon na sila yung nagiging salot para sa Roma. Kahit na hindi naman talaga sila. Kahit na si Emperador Nero yung may pakana ng mga kahirapan ng mga tao ng time po na yun, biniblame niya or sinisisi niya para sa mga Kristiyano. Sabi ni Emperador Nero noong time na yun, kayo mga salot kayo. Dumating kayo dito sa aming bansa, palagi kami nahihirapan, palagi kaming nagdurusa. Kayo yung talagang may kagagawan ng kahirapan namin dito. Kaya nga, noong time po na Emperador Nero, isa sa mga pagdurusa or pangaparusa na ginawa niya para sa mga Kristiyano, sinusunog niya ng buhay. Pasensya na po, pero ito ay nasa kasaysayan natin. Ginagawa niyang sulo. Alam niyo po yung sulo? Yung ilaw sa gabi, torch. Sa halip na tela na nilublob sa langis, tapos nag-aapoy, di ba? Tao yung ginagawa niyan sulo. Imagine po ninyo sa isang kalsada. Yari, nasa Roma ka. Sa isang kalsada, yung street light nila hindi ilaw. Nasusunog na tao. Imagine po ninyo yun. Ganun po yung kahirapan na ginawa ni Emperador Nero para sa mga Israelita noong time po na yon. Kaya nga sobrang tindi ng kahirapan na yon. Pero si Apostol Pedro, nagbigay ng isang sulat para sa kanila. Kahit sa kahirapan na yan, mag-alala kayo. Bakit? Nakikibahagi kayo sa pagdurusa ni Kristo. Naintindihan po. Kaya nga, sabi niya, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Yes, may kaluwalhatian sa likod ng kahirapan. Ito yung minsan hindi natin masyadong pinapansin. Minsan nag-focus lang tayo sa kahirapan. Ang laki ng problema, ang laki ng mga pagsubok, ang laki ng mga pagdurusa, pero hindi natin nakikita na mas malaki yung nasa likod na gantimpala. Naiintindihan po. Kung titignan natin yung gantimpala na nasa likod ng kahirapan, yes, ang lalabas sa atin, galak, kasiyahan. Naiintindihan po. Imagine po ninyo yung isang nagmimina ng ginto. Yung pagmimina ng ginto, hindi po madali. Kung nanonood po kayo ng mga documentary, kung mapapanood po ninyo, hindi po biro yung pagmimina nila. Pwede nila ikamatay yung pagmimina ng ginto. Kahit na sila, umaasa dun sa kakarampot na ginto. What more pa kaya tayo bilang mga Kristiyano? Kahit sa ilalim ng kahirapan, pag dumating na si Jesucristo, nadala yung kanyang gantimpala, yes, naturally, talagang sisigaw tayo sa galak. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maunawaan, bakit ba niya ibinibigay yung pagdurusa para sa atin? Una, para tayo subukin, para tayo i-test, para sa ating pananampalataya. Isang halimbawa dito, kilala niyo po si Abraham, yung ama ng pananampalataya? Sinubok din siya sa paanong paraan. Una, sinubok siya, naaalis siya dun sa lugar kung saan siya tumira. Kung nasan yung pamilya niya, nasan yung kamag-anak niya, nasan yung kaibigan niya, nasan yung kabuhayan niya. Yun po yung Urdang Kaldeo. Sa Genesis chapter 12, yun yung unang test sa kanya. Sabi sa kanya ng Diyos, tignan natin, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Basahin po natin. Verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Noong time po na ito po yung unang test ni Abraham para gawin yung kalooban ng Diyos. Noong time po na ito,
Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Noong time po na yun, wala pong GPS. Walang navigation. At yung transportation nila, walang eroplano, walang barko, halos naglalakad. Tama po ba? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ituturo lang siya sa kanya ng Diyos. Sabi ng Diyos, umalis ka dyan sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak. Imagine po ninyo yun. Nandun yung kamag-anak niya, nandun yung mga kaibigan niya, yung ama niya nandun, si Tera. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Imagine po ninyo yung tagpo po na yun. Kung si Abraham, hindi naniwala sa sinabi ng Diyos, isipin niya, ba't mo ko pinapalis dito? Ang ganda-ganda ng lugar namin. Nandito yung pamilya ko, nandito yung mga kaibigan ko, nandito yung kabuhayan ko. Bakit mo ko papalisin? Pero, kinwestiyon ba ni Abraham yung Diyos? Sa pag-instruct sa kanya na umalis dun sa lupain na kung nasan siya naroon noon? Hindi, di ba? Verse 4. Sabi dito, babasahin ko po. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. So 75 years old na mama, umalis sa kanyang kinagistang lugar, pupunta dun sa lugar na hindi naman niya alam kung nasan. Imagine po ninyo yung sitwasyon ni Abraham ng time po na yon. Kung ikaw si Abraham, 75 years old, sa panahon natin ngayon, anong iisipin mo? Diyos, patanda na ako. Bakit ako pa yung gagamitin mo? Marami namang bata dyan. Marami namang mas may kakayahan kaysa sa akin. Pero bakit ako? Maring dumating tayo sa ganitong klaseng pagkikwestiyon. Pero ano ba yung faith? Ano ba yung pananampalataya? Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Noong time po na yun, wala pa naman Bible. Paano makikilala ni Abraham yung Diyos? Sa pamamagitan ng pakikinig. Naririnig niya yung tinig ng Diyos. Inuutosan siya, Abraham, umalis ka dyan. Alam natin yung kwento, umalis siya. At siya yung naging ama ng pananampalataya. Pero bago niya makuha yung title ng ama ng pananampalataya, sinubok muna siya. Naintindihan po. Ganon din sa atin. Yung ama ng pananampalataya, isa po yung glory para kay Abraham. Pero hindi po niya yung nakuha kaagad. Umabot yung proseso hanggang sa dumating yung time na itinakda ng Diyos para sa kanya. Yung pangako ng Diyos para kay Abraham na siya ay magiging isang bansa at sa pamamagitan niya, mayroong pagpapala yung iba. At sa pamamagitan din ng mga anak niya, ay pagpapalain din yung iba. Kailan niya yung natanggap? Actually, natanggap ba niya? Natanggap kaya niya yung verse 2 hanggang, chapter 2 hanggang 3? Yung pangako na yun? Siya ba yung naging, sabi dito, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo o susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Natanggap ba niya ito o hindi? Physically, hindi niya ito natanggap. Kasi namatay na siya bago pa siya naging isang malaking bansa. Pero, saan kanya nagsimula para matanggap o makuha yung pagiging isang malaking bansa sa pamamagitan ng kanyang anak? Sino po yung anak niya? Meron siyang dalawang anak, di ba? Si Ismael, tsaka si Isaac. Noong time po na yun, matanda na si Abraham. Dumating na rin siya sa point ng katandaan at namatay na rin siya. Hindi niya na nakita na yung dalawang anak niya ay naging isang malaking bansa. Tama po ba? Pero spiritually, nakuha niya yung pagpapala ng Diyos. Hindi dito sa lupa, kundi nasa langit. Naintindihan po. Kaya, nung tinrain ng Diyos si Abraham sa unang pagkakataon, 25 years yung lumipas, bago niya natanggap si Isaac. Imagine po ninyo, 25 years.
yung paghihintay niya para sa pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng isang anak. Or anak na pinagpala, or anak na magmamana ng kanyang biyaya. 25 years. Isipin po ninyo yun. Napakatagal. Tama po ba? Pero, na-discourage ba siya? Pinanghinaan ba siya ng loob? Along the way, habang papunta siya sa kanan, sabi niya, para bang wala akong patutunguhan? Balik na lang kaya ako. Mas masaya dun sa bahay namin eh. Nandun yung tatay ko, nandun yung pamilya ko, nandun yung mga kamag-anak ko. Balik na lang ako. Yun po ba yung nangyari? Hindi. Kahit na hindi niya alam kung saan yung patutunguhan niya, sumunod siya dahil sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Kahit na ba yung journey niya o yung paglalakbay niya ay walang patutunguhan, para bang walang pag-asa. Pero dahil sinabi ng Diyos, umasa siya. Tignan po natin ito. Roma chapter 8. Roma chapter 8. Sorry po, Roma chapter 4 muna. Roma chapter 4, verse 18. Verse 17 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 4, verse 17 hanggang 18. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Gaya na susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi, magiging napakarami ng iyong binhi. Ito po si Abraham. Yes, naging dakila po siyang tao ng Diyos, hindi dahil sa karunungan na meron siya or kakayahan na meron siya, kundi nagtiwala siya sa Diyos sa pangako niya. Sabi dito, umaasa na kahit na wala ng pag-asa. Imagine po ninyo yung ganitong klaseng pag-asa. Yung hopeless na. Pero hindi. Sabi ng Diyos, gagawin niya ako isang malaking bansa. Sa halip na ma-discourage, sa halip na magreklamo, sa halip na masiraan ang loob, umasa siya kahit wala ng pag-asa. Ito rin po yung dapat na maging attitude natin sa harapan ng Diyos. Habang hinihintay natin yung kanyang pangako, habang tayo nagtitiis, habang sinusubok yung ating pananampalataya, umasa tayo hanggang huli. Naintindihan po. Verse 19, basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. So, noong time po na yun talagang sobra yung pagdurusa ni Abraham. Hindi niya alam yung pupuntahan niya. Tapos may kasama pa siyang mga livestock. Tapos yung asawa pa niya. Sabi ng Diyos, bibigyan ng anak. Pero hanggang sa taon na itinakda ng Diyos, hindi pa rin siya nagkakaanak. Imagine po na yung sitwasyon niya. Sobrang hirap para sa kanya yung bagay na ito. Pero, hindi niya pinanghina yung kanyang pananampalataya. Kundi, higit siya nagtiwala, higit siya nag-umasa, at higit siya naghintay sa pangako ng Diyos. Kaya nga, verse 20, Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati ang Diyos. Kaya habang nasa kahirapan, huwag tayo malungkot, huwag tayo ma-discourage, huwag tayong panghinaan ng loob. Yun ay paraan ng Diyos para tayo subukin, ihanda, para sa isang maluwalhating biyaya na darating sa atin. Naintindihan po. Ito po isa sa dahilan kung bakit minsan may mga brothers and sisters tayong nakasama nung una, pero kalaunan, habang along the way, nahihirapan sila, nagdurusa sila bilang isang Kristiyano, umaalis sila sa church. Yes, normal para sa atin na masaktan, magdusa, bilang isang Kristiyano. Pero yung umalis sa church, wag na wag po nating gagawin. Naintindihan po. Bakit? Nandito po yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Wala sa labas.
Hindi ka dinala dito ng Diyos, hindi ka iniligtas ng Diyos nang wala lang. Meron siyang purpose sa iyo para ibigay yung napakalaking gantimpala para sa iyo pag dumating na siya. Pero paano kung umalis ka? Yung gantimpala na yon, sa tingin mo, ibibigay pa rin sa iyo? Mawawala ng chance. Naintindihan po. Kaya nga, yung pagkakataon o yung chance palagi, huwag natin papalampasin. Naintindihan po. Yung utos o yung instruction kay Abraham noong time po na yon, kung tinanggihan niya, magkakaroon kaya ng Israel? Opo, magkakaroon, pero hindi galing kay Abraham. Gagamit siya ng ibang tao. Pwede namang gawin yun ng Diyos. Tama po ba? Pero sayang yung pagkakataon. Sayang yung chance. Sayang yung gantimpala. Kung tumanggi siya. Naintindihan po. Pero alam niya, pinanghawakan niya yung sinabi ng Diyos. Hindi tao yung nagsasalita kay Abraham ng time na yun. Yung Diyos na kailanman hindi magsisinungaling. Kaya yung kalooban ng Diyos para sa atin bilang isang Kristiyano, habang tayo nasa pagdurusa, manatili tayo sa church. Naintindihan po. Magalak. Mas higit natin palaguin yung ating pananampalataya. Sabi dito, gayunman, sa verse 20, hindi siya nag-anilangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. So along the way, habang naghihintay siya sa promise na anak or kay Isaac, niluluwalhati niya yung Diyos sa kanyang pamumuhay. Kaya nga, napakagandang example ni Abraham ng pagtitiis, pagtitiyaga, at nasubok sa pamamagitan ng mga kahirapan. Naintindihan po. Hindi sila inilagay dito para lapagpunan natin ng magandang kwento. Yun po yung may kanalaman sa atin. Habang tayo nasa pagdurusa, hanapin natin yung mga tao na nagtiis, nagtiyaga, at hindi na panghinaan ng loob, at nakuha nila yung gantimpala sa uli. Isa pang magandang halimbawa, si Joseph. Si Joseph the Dreamer. Siya, noon, ay isang paslit o isang bata lang, utosan ng kanyang mga kapatid. Pero dahil nga siya ay isa sa mga descendant ni Abraham, ay nasa kanya yung pangako ng Diyos na gagawin siyang isang makapangyarihang bansa. Kaya noong time po na bago si Joseph maging isang makapangyarihang bansa, ano muna yung pinagdaanan niya? Isang bilanggo. Meron po ba siyang ginawang kasalanan? Wala. Kahit wala namang dahilan. Pero kinulong siya. Tapos, binenta siya bilang alipin. Naintindihan po. Imagine po ninyo yung sitwasyon na yun. Kung kayo yung nasa sitwasyon na yun, halimbawa, iniipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo namang kasalanan. Minsan, bakit ganito? Bakit ako yung nasisisi? Bakit ako yung nahihirapan? Ginagawa ko lang naman kung ano yung tama. Bakit ako yung nakakaranas ng ganito? Minsan malalagay tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon. Pero sa likod nun, kailangan natin makita kung ano yung kalooban ng Diyos. Tandaan natin, yung mga bagay na nangyari sa atin, hindi nagkakataon. Parang ngayon, nagdudusa ka na hindi mo alam kung bakit. Along the way, papaalam sa iyo ng Diyos. At sa uli, marirealize natin, kaya pala nangyari yun. Noong time na yun, hindi ko alam kung bakit nangyari. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagtulong ng Diyos, na napagtagumpayan ko, nakuha ko yung gantimpala. Isang magandang halimbawa po dito. Alam niyo po yung anay? Yung anay, ano pong kinakain niya? Kahoy, ganyan, yung mga puno, ganyan. Pero kapag pinagmamasa natin yung isang anay sa isang bahay, hindi natin nakikita. Tama? Sa likod nun, kinakain niya yung kahoy, yung bahay, ganyan. Tapos kapag tinuktok na natin, ano na pala, lambot na, wala nang laman. Pero hindi natin nakikita yung anay. Tama po ba? Sa uli, ano pong mangyayari sa bahay kapag nakain na ng anay? Magigiba. Tama po ba? Actually,
yung anay, nagkaroon ako ng karunungan mula sa anay. Si Satan, ganun din siya. Hindi niya ine-expose yung mga panunokso, hindi niya ine-expose yung mga pagdurusa, yung mga binibigay niya mga pakana, mga tukso ganyan, ng lantaran. Inuunti-unti niya yung mga Kristiyano hanggang sa kapag nahulog sila, kapag nabitag sila dun sa pakana or trap ni Satan, sa uli, babagsak yung isang Kristiyano na yon. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat. Nung nasa ministry pa po ako ng pagiging church worker, isa po sa trabaho po namin or sa tungkulin po namin ay para i-maintain yung buong church. Dahil po sa isang ang tawag dito, hamba, yung ano ba ito? Tama di ba hamba? Tama ba? Yung sa pintuan. Dahil po sa isang hamba dun sa pintuan sa church, nakita namin na yung church pala inaanay na. So, nung pag binibisita kami ng pastor po namin sa office po namin, umawak siya sa pinto. Makatok siya, ganyan. Pero pagkatok niya, nabutas. Tapos, nagulat siya. Bakit? Ano nangyari? Bakit butas? Tapos nung kinutkot na niya, sabi, ay, may anay na. Dahil po sa hamba na yon, nakita namin na yung church infested na ng anay. Kaya, gumawa na si pastor ng paraan para i-prevent yung anay. So, hindi na kumalat. Naintindihan po. Simple lang. Tama po ba? Pero napakalang epekto kung papabayaan. Naintindihan po. Yung pagdurusa, yes, sa negative side, ay mahalaga. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng mga negative na nangyayari sa atin, mas higit tayo nagkakaroon ng karunungan. Mas higit tayo nagkakaroon ng pagkaunawa sa atin bilang isang Kristiyano. Imagine po ninyo, kung yung Kristiyano, walang pagdurusa, walang pagsubok, walang training. Ang ganda sana no? Okay sana kung ganun Pero yun po kung anong mangyayari sa atin kapag naging ganun, magiging mahina tayong Kristiyano. Naintindihan po. Hindi subok, hindi na-train. Kapag dumating yung sitwasyon, bagsak agad. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng mga kahirapan, yes, may mga ganitong klase mga nangyayari. Kagaya ni Joseph, hindi niya alam kung bakit siya binenta. Hindi niya alam kung bakit siya ay binilanggo. Nang wala namang siyang dahilan. Pero after 13 years, naging prime minister siya dun sa Egypt. Dun pa sa lugar na hindi naman siya taga dun. Imagine po ninyo yun. 13 years. Naging prime minister siya. Naging pangalawa dun sa hari ng Egypt. Kaya, mahirap man yung sitwasyon sa umpisa, pero yung Diyos naghahanda para sa isang gantimpala. Naintindihan po. Kaya kailangan natin ng pagtitiis. Isa pang halimbawa, si Moses. Si Moses, ilang taon siya tinrain ng Diyos? 40. Hindi po 1, 2, hindi po 4. 40 years. Siya tinrain ng Diyos para ihanda, para subukin, para maging Prince of Egypt. Naintindihan po. Kaya, sa mga ganitong klaseng tao na makikita natin sa Biblia, hindi sila ginamit ng basta-basta lang. Ginawa sila tapos ginawa agad na dakila? Hindi. Sinubok sila, nagtiis sila, at sa uli, natanggap po nila yung gantimpala. Naintindihan po. Sa modern church, panahon din po natin ngayon, ganito rin po. Yes, may mga pag-uusig, may pagdurusa sa iba't ibang mga kalagayan natin bilang isang Kristiyano. Pero kailangan natin pagtiisan ito pong bagay na ito kasi ito ay magbibigay sa atin ng masigit pang karunungan, kaalaman at katatagan para sa ating Christian life. Isa pa pong halimbawa, 2 Thessalonica or 2 Thessalonians chapter 1. Tingnan po natin ito.
2 Thessalonica chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin kung nakita na po. 2 Thessalonica chapter 1 verse 3 hanggang 4. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Ano pat, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. So, isa po sa model church na nasa Biblia, ito pong Thessalonican Church. So, noong una, hindi rin sila maayos. Sila isa sa mga taga-usig ni Apostol Pablo. Pati yung mga naunang Kristiyano, inuusig din nila. Pero, nung yung mga brothers and sisters ay lumago, tumatag, at mas marami pang naligtas, sila ay lumago rin sa kanilang pananampalataya. Sabi nga dito, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumagong lubha. Tapos, yung pag-ibig daw sa bawat isa ay nadaragdagan. Pero bago nila marating yung ganong klaseng biyaya or glory, ano po yung napagdaanan nila sa verse 4? Sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatian inyong tinitiis. Kaya, yung glory, hindi po yun kaagad ibibigay sa atin ng Diyos. Tinisubok niya, tinitrain niya, at inihanda niya, tayo po yung mga Kristiyano para lumago sa ating pananampalataya. Kaya yung mga taga-Thessalonica, nakaranas sila ng mga kahirapan, pero pinuri sila ni Apostol Pablo. Kasi, kahit nasa ilalim ng mga pag-uusig, mga kahirapan, lumago yung kanilang pananampalataya. Mas lumago yung kanilang pag-ibig sa isa't isa para na rin sa iba. Kaya mas marami yung naligtas. Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, yung kahirapan para sa atin, hindi po walang dahilan. Palagi po yung may purpose para sa atin. Una, para palaguin tayo sa ating pananampalataya. Para masubok tayo. Gaya ng sinabi ni Job, sa pagdurusa, nararanasan ko, natatanggap ko, at itong kalagayan ko na ito, inihahanda ko ng Diyos. At sinusubok niya na parang ginto. Ano po yung pagsusubok sa ginto? Yung ginto, hindi mo siya pwedeng ibenta ng basta-basta lang. Walang halaga yun. Pero kapag yung ginto na mold, gamit yung apoy, maso, at nagawa siya ng isang mamahaling or magandang singsing or kwintas or kung ano mang alahas, nabibenta siya ng malaking halaga ng pera. Kapag ako'y nasubok ng ganito, lalabas akong parang ginto. Sabi sa Job chapter 23 verse 10. Yun po yung pag-asa ni Job. Kahit na siya ay nagdurusa sa physical, emotional, kahit na yung kanyang asawa, gusto niya nang bitawan yung pananampalataya niya, pero pinangawakan niya yung training ng Diyos para sa kanya. Kaya sa uli, meron siyang gantimpala na natanggap. Doble pa. Naintindihan po. Kaya sa pagdurusa natin bilang isang Kristiyano, wag tayo madi-discourage kasi nga may purpose yung pagbibigay ng pagdurusa para sa atin. Una, para lumago yung ating pananampalataya. Tingnan po natin ito. Awit 130. Awit 130, verse 5 hanggang 7. Isa po ito sa mga awit na isinulat ni Haring David. Awit 130, verse 5 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Verse 5 hanggang 7, 3 to 1. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa. At sa kanyang salita, ako ay umaasa.
Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Si Haring David. Si Haring David, nasa ilalim din siya ng pagsubok or pagdurusa sa loob ng 15 years. Nung siya ay ginawa or inanoint na ni Samuel bilang isang hari, hindi naman siya kagad naging hari on the spot. Nung siya ay binuhusan ng langis ni Samuel para maging kapalit ni Haring Saul, hinabol naman siya. Gusto naman siya patayin. Umabot yun ng 15 years bago mamuno si Haring David bilang isang hari sa Juda. Kaya napakatagal ng pagdurusa para sa kanya. Pero ano yung po yung naging puso niya? Ako'y maghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa. Sa paghihintay, yes, meron din pong pagtitiis at pagtitiyaga. Yung training ng paghihintay, isa po sa nakakabagot na training para sa isang Kristiyano. Kaya karamihan sa mga Kristiyano na naiinip, bumabagsak sila sa una, kasalanan, pagdurusa, at sa mas lalo pang mga kahirapan. Kasi nga, naiinip. Kaya, yung paghihintay sa Diyos ay isa sa paraan ng Diyos para tayong i-train. Naintindihan po. I-train para maging subok, i-train para maging handa para sa isang napakalaking gantimpala. Naintindihan po. Isa sa mga hindi naman kinakatakot, pero isang concern ko bilang isang minister at bilang isang brother, bilang isang kapatid para sa inyo. Lalo na para sa mga kabataan. Para sa mga kabataan na hindi nagtitiis maghintay. Naiinip dahil, una, itong sanlibutan, kapag sinabing wala kang karelasyon, laos ka, olats ka, mahina ka. Kaya sinasabi nitong sanlibutan, bakit bawal dyan sa inyo sa church, dyan sa inyo, dyan sa church ninyo, yung pagiging boyfriend at girlfriend? Kung wala po yung Biblia, walang problema, gawin po ninyo. Pero kung nandito yung Biblia, wag po kayo magmadali. Dahil karamihan sa mga nagmamadali na Kristiyano, lalo na sa kabataan, lalong napapahamak. Hindi po ako nagbibiro at hindi ko rin po kayo tinatakot. Marami na po ako nakita mga brothers and sisters na hindi pa nga tapos sa pag-aaral. Inuna pa yung pag-boyfriend, inuna pa yung mga kung ano ng mga bagay. Tapos eventually, wala na sa church. Sabi sa Biblia, huwag ka makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, huwag ka makikipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. Okay, evangelist, hindi naman sa mananampalataya, hindi naman sa hindi mananampalataya, sa mananampalataya na lang. Dito po sa loob ng church, hindi po inaalaw yung pagkakaroon ng relasyon kung hindi naman kayo mag-aasawa. Naintindihan po. Marami na po ako nakita ang ganitong klase mga brothers and sisters na, yes, para bang okay lang, para bang company lang, para bang kaibigan lang dito po sa loob ng church. Pero secretly, nagme-message sa isa't isa, silang dalawa lang. Ano po nangyari? Nahulog sa kasalanan. Kasi pareho na silang wala. Nakakalungkot. Sayang. Bakit? Kasi hindi naghihintay. Naiinip. Bakit yung ibang mga tao, ini-enjoy nila yung love, ini-enjoy nila yung pag-iibigan ng isang lalaki at isang babae. Pero bakit dito sa church, pinagbabawalan kami? Actually, hindi ko naman po kayo pinagbabawalan eh. Kung nasa tamang edad, kaya mo na buhay ikaw at yung isang tao, walang problema. Pero kung wala ka pa dun sa point na yun, pakiusap, maghintay ka. Naintindihan po. Hindi po natin
tinotolerate yung ganong klaseng kasalanan dito po sa loob ng church. Bakit? Itong church ay banal. Naintindihan po. Isa sa mga naging kasalanan ng mga Israelita, nung sila ay nasa ilang, kumuha sila ng hindi Israel o hindi taga-Israel. Kinuha nila yung mga hintil para maging asawa nila. At dahil doon, na-mix up na yung bayan ng Israel, meron ng mga hintil at meron ng mga Israelita. Dahil po doon, mas lalong lumaganap yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At doon po galit na galit yung Diyos. Kahit nga noong unang panahon sa Genesis chapter 6, yung mga anak ng tao, sila po yung mga descendant ni Cain. Tapos, yung anak ng Diyos, na descendant ni Abel, naghalo, nagmix. Ano po nangyari? Mas tumindi yung kasalanan. Dahil po doon, nakita ng Diyos na yung buong mundo ay napakasama. Anong ginawa niya? Ginunaw niya. Dahil po sa mix or yung kasalanan ng pangalon niya. Naintindihan po. Kaya napakahirap at napaka-crucial. Hindi lang siyempre para sa mga kabataan, para po ito sa lahat. Naintindihan po. Na maghintay ka sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi tayo pinagbabawalan sa bagay na yon, pero sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos para sa iyo. Naintindihan po. At yun nga, lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos, tinuruan niya maghintay. Kaya nga, sabi ni Haring David, ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita ako'y umaasa. Si Haring David, ano nangyari nung hindi siya nakapaghintay para sa asawa niya? Sino po kinuha niya? Si Batseba. Yun po yung fall of David. Yes, dakilang tao siya. Pero dahil hindi siya naghintay ng kalooban ng Diyos, kumuha siya ng isang babae, sinipingan niya, tapos pinapatay pa niya yung asawa ng babae. Yun po yung dalawang kasalanan na matindi ni Haring David. Bakit? Kasi hindi naghihintay. Naintindihan po. Meron naman ni-ready yung Diyos para sa kanya. Pero dahil sa nainip siya, dahil natukso siya ng kanyang mga mata, natukso siya dahil sa pagnanasa ng laman niya, ayun, bumagsak siya sa kasalanan ng babae. Naintindihan po. Yun Haring David na yun. What more pa kaya tayo? Naintindihan po. Kaya kailangan po natin mag-ingat dun sa bagay po na ito. Naintindihan po. Dahil napakaraming mga Kristiyano na pinabagsak dahil po sa tatlong bagay. Una, babae. Pangalawa, pera. Pangatlo, pagmamataas sa buhay. Kailanman hindi pa pumapalya si Satan sa bagay na yun. Yes, minsan natatakasan natin. Pero huwag tayong magpakakampante. Dahil si Satan, doon pa rin sa tatlong bagay na yun papaikutin niya yung panunokso niya para sa atin. Naintindihan po. Sa babae, kung sino man. Diba, minsan, parang yung iba, nagiging friendly lang para sa atin, no? Nagiging mabait, para bang, ang friendly naman itong lalaki na ito. Para bang isang prospect para sa evangelism. Kailangan mo mag-ingat sa bagay na yun. Ganun din sa isang magandang babae. Gusto ko siya evangelize. Iba pala yung pakay. Ganun din sa pera, sa pagmamataas sa buhay, same din. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maghintay. At habang naghihintay, ipag-pray. Naintindihan po. Kung kasabay ng prayer natin at paghihintay, yes, pinaprepare ng Diyos yung gantimpala o yung biyaya na nakaredy para sa atin. Pero yun nga, kung maiinip, ikaw rin yung talo. May kasabihan ang naiinip, talo. Naintindihan po. Kaya, sa kalooban ng Diyos, hindi niya kagad ito ibinibigay. Sinusubok niya yung mga tao, sinusubok niya yung mga Kristiyano, pinaprepare para sa gantimpala na malaki para sa atin. Kaya, yung mga brothers and sisters po, na sinaunang church, yes, nahirapan din sila. Pero, nagtiis sila, naghintay sila, para matanggap yung gantimpala na nakaredy para sa kanila. Naintindihan po. Kaya, sa halip na magreklamo, sa halip na mainip,
Masigit natin ipag-pray, masigit natin na kunin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. At isa pa sa dapat iwasan natin ay yung pagreklamo sa ilalim ng kahirapan. Yes, normal para sa atin na makaramdam ng kahirapan. Pero hindi po normal yung magreklamo. Naintindihan po. Kasi tayo Kristiyano, tayo nagtitiwala sa Diyos. Tayo may pag-asa sa Diyos kung ano yung ibinibigay niya sa atin, may purpose. Pero yung pag dumating yung puso natin sa pagrereklamo, doon tayo magsisimulang bumagsak. Ano ba nagkukos? Or bakit ba nagrereklamo yung mga tao? Bakit ba tayo nagrereklamo? Bakit? Kulang sa pananampalataya. Kulang sa paniniwala. Naintindihan po. Yung mga Israelita, isang magandang halimbawa. Nililid sila para makarating sa Kanaan. Kasi yun yung promised land. Naintindihan po? Saan sila galing? Sa Egypt. Yun yung bayang sinumpa para sa kanila. Kasi nga alipin sila. Sabi ng Diyos, umalis kayo dyan sa lupain niyan. Dadaling ko kayo sa lugar na may gatas at pulot. Ibig sabihin yung glory nandun para sa inyo. Pero yung mga Israelita, along the way, habang sila ay naglalakbay, habang sila ay pupunta dun sa Kanaan, nagreklamo yung puso nila. Sana namatay na lang kami dun sa Egypt. Kung dadalhin mo lang pala kami dito sa ilang. Kung wala naman palang pagkain dito, sana dun sa Egypt, dun na lang kami namatay. Tingnan po natin ito. Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. Basahin po natin verse 1 hanggang 3. Basahin po natin Exodus chapter 16 1:6 verse 1 hanggang 3. Okay, nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sila'y naglakbay mula sa Elim at ang buong kapulungan ng bayan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at Sinai. Nang 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos na sila ay umalis sa lupain, sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Sa kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. So, nung binabasa ko po ito, sa kabilang banda, parang natatawa ako sa bansang Israel. Kasi, okay sa kanila na mamatay sa Egypt ng busog kaysa mamatay sa ilang ng gutom. Imagine po ninyo, okay lang sa kanila na okay na kami dito sa alipin, ng pagiging alipin, at least busog. Sabi dito, di ba, nasa tabi pa nila yung palayok ng karne. Kahit nasa sila'y alipin, kuha lang sila, dampot lang sila ng karne, may pagkain. Pero ayaw nila dun sa lugar na ipinangako sa kanila ng Diyos para dun sa Kanaan. Nagreklamo sila at isa rin po ito sa kailangan natin mag-ingat bilang isang Kristiyano. Alam niyo po yung comfort zone? Yung comfort zone ay hindi comfort zone. Yun po ay trap. Kapag naging comfort ka na sa isang sitwasyon, wala nang kahirapan, wala nang pagdurusa, wala nang pagsubok, kailangan mo mag-ingat dun sa time po na yun. Bakit? Nalala niyo po yung sinabi ko last time, yung stagnant Christian? Naka-steady lang. Walang galaw. Walang ginagawa. Kasi stagnant lang. Tayo po, kapag nasa comfort zone, yung tendency ng katawan natin, nagiging kampante. Kaya sa harip na matrain yung ating sarili para maging isang subok na isang kawal ng Diyos,
Mas nagiging komportable tayo dun sa lugar kung saan tayo komportable. Yun yung comfort zone, di ba? Kaso nga lang, dun sa comfort zone, wala kang paglago. Naintindihan po. Kaya, yung Diyos, inaalis tayo palagi sa comfort zone. Kung ikaw, bilang isang Kristiyano, ay handa para, or subok, para sa isang, o sinusubok, para sa isang gantimpala, inaalis ka ng Diyos sa comfort zone mo. Naintindihan po. Bakit? Gusto ka ng Diyos na lumago sa iyong pananampalataya, lumago sa iyong Christian life. Naintindihan po. Pero kapag nanatili ka lang sa comfort zone mo, trap po yun bilang isang Kristiyano, kagaya ng mga Israelita. Comfort zone na para sa kanila yung Egypt. Yes, alipin, pero busog. Pero dun sa ilang, walang pagkain, wala man lang silong, tapos ang init, tapos paggabi ang sobrang lamig, tapos lagi pa kami naglalakad. Ang hirap. Ayaw namin Diyos. Ayaw, gusto namin mamatay. Doon na lang sa tabi ng karne. Naintindihan po. Yung comfort zone ay dapat huwag tayong masanay doon sa bagay na yon. Naintindihan po. Kahit na rin po sa, ayoko sabihin yung term, pero meron pong comfort people. Alam niyo comfort people? Yung masyado na kayong komportable sa isa't isa, delikado rin po yun. Dahil po sa pagiging komportable nyo sa isa't isa, nawawala na yung Diyos sa gitna ninyo. Kasi, masyado nang komportable sa isa't isa. Naintindihan po. Kaya, yung comfort, dapat wag natin yun tambayan, wag tayo dun masanay. Kasi, trap po yun para hindi ka lumago sa iyong Christian life. Naintindihan po. Kung tayo, palagi natin ilalagay si Jesucristo sa pagitan natin ng mga brothers and sisters, kahit na mayroong conflict, okay lang. Naintindihan po. Pero yun nga, masyado kayong naging close sa isa't isa, tapos nagkaroon ng conflict, ang tendency, pareho kayong wala sa church. Ayoko makita yung brother na yun. Inis na ako dun eh. Yung sister na yun, pag nakikita ko, kumukulo talaga yung dugo. Wala naman po sigurong ganon, di ba? Pero dahil nga minsan, masyado nagiging komportable yung mga brothers and sisters sa isa't isa, nawawala na yung kabanalan, nawawala na yung Diyos sa gitna nila, doon pumapasok si Satanas. Naintindihan po. Isa sa katangian ni Satan, di ba, ini-illustrate siya sa isang ahas. Yung ahas, ano po yung isa sa kakayahan niya? Pumasok sa makikipot or masisikip na butas. At kapag nakakita si Satan ng ganong klaseng butas sa pagitan ng brothers and sisters, pwede siyang pumasok at guluhin yung ating Christian life sa pagitan ninyo ng brothers and sisters. Naintindihan po? Kaya, yung tendency para sa atin, para sa mga brothers and sisters, yes, okay, walang problema yung pakikisama. Pero palaging lalagyan yung Diyos ng espasyo sa gitna. Lagyan nyo po palagi yung pwesto sa inyo, yung Diyos at yung brothers and sisters. Bakit? Tingnan po natin ito. Kawikaan. Kawikaan, chapter 25. Kawikaan, chapter 25, verse 17. Basahin po natin, Kawikaan, chapter 25, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Dapat, paminsan-minsan lamang ang paa mo sa bahay ng iyong kapwa. Baka siya'y magsawa sa iyo at kamuhian ka. Yung bahay po dito, kumakatawan sa ating puso. Sabi dito, dapat paminsan-minsan lang daw tayo sa puso ng iba. Baka
Siya'y magsawa sa iyo at kamuhian ka niya. Yun po yung tendency. Kapag masyadong malapit yung brothers and sisters sa isa't isa, palagi silang nasa puso ng isa't isa, yan. Ano po yung tendency? Magkasawa at kamuhian ka, magkakaroon kayo ng pagkamuhi sa isa't isa. Kaya, kailangan natin ingatan yung ating sarili sa pagitan ng brothers and sisters. Kailangan nyo ingatan yung sarili nyo, kailangan din nyo ingatan din sila. Naintindihan? Kasi tayo mahalaga sa harapan ng Diyos. At isa sa paraan para ingatan natin yung fellowship natin na nasa kalagitnaan yung Diyos ay yung comfort people dito po sa loob ng church. Naintindihan po? Kapag masyado ka naging komportable sa isa't isa, minsan, yung way mo ng pagsasalita sa Kanya, hindi na nagiging masyado mabiyaya. Kasi komportable ka na sa Kanya eh. Magsabi ka ng mali niya, para bang hindi ka na nag-iingat. Kasi komportable kayo isa't isa. Hindi, okay lang naman yun. Ganun lang talaga ako. Sanay na yan sa akin. Hindi po pwedeng palaging ganun. Yes, okay kung merong ganun. Pero kadalasan, mahirap makatagpo ng ganong klaseng mga brothers and sisters na kayang unawain yung bawat sitwasyon. Pero yun nga, para maiwasan natin yun, dapat paminsan-minsan lang yung ating mga paa sa puso ng kapwa. Ibig sabihin, puso ng brothers and sisters. Pag masyado kayong maging malapit at nawawala na yung Diyos sa gitna ninyo, doon magkakaroon ng conflict sa pagitan ng brothers and sisters. Naintindihan po? Naintindihan? Hindi ko po ibig sabihin na wag na kayo maging close sa isa't isa. Naintindihan po? Palagi niyo pong lagyan ng espasyo yung Diyos sa pagitan mo at ng brothers and sisters. Kapag napanatili mo yun, gagalang mo siya bilang isang kapatid. Pahalagaan mo siya bilang isang kapatid sa Espiritu. Kung palaging may Spirit, may Jesucristo sa gitna ninyo. Naintindihan po. Siya yung palaging namamagitan sa bawat isa sa atin. Naintindihan? Tandaan po natin, yung Diyos ay seloso. Siya po ay mapagnibuguin. Tama po ba? Kapag tayo ay masyado nang naglala ng oras sa isang brother o sa isang sister at hindi na natin napaglalanan yung oras yung Diyos, doon nagkakaproblema. Naintindihan po. Yung comfort zone, hindi pwede. Trap po yun para sa atin. Pati na rin po yung mga tao sa paligid po natin. Ang kailangan po natin, yes, magtuon palagi sa ating puso ng Diyos. Sa Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba? Ibigin mo yung Diyos ng buong puso mo. Pwede ba kalahati sa brothers and sisters tapos kalahati sa Diyos? Kung na-overpower na ng pag-ibig mo sa brothers and sisters, kasi magkakailala naman kayo, magkamag-anak kayo, kung ano man, best friend kayo dito po sa loob ng church, tapos nawawala na yung Diyos sa gitna ninyo, magkakaproblema. Naintindihan po. Kaya para maiwasan natin yung ganong klase mga conflict at mga pagdurusa, yes, palagi natin tandaan yung Israel. Kung sila naparusahan dahil sa mga pagrereklamo nila, dahil gusto nila sa comfort zone lang, kailangan ganun din sa atin din bilang isang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano. Naintindihan po. Hindi tayo dinadala ng Diyos sa mga kahirapan ng wala lang. Nais niya na tayo ay maging subok, maging handa para sa gantimpala na nakahanda para sa atin. At yun yung isa sa dahilan kung bakit, sabi kanina, tayo ay magalak sa ilalim ng pagdurusa. Bakit? Kasi may gantimpala sa uli. Kung walang gantimpala sa uli, ba't pa tayo nagpapagod? Ba't pa tayo nagdurusa? Kung wala naman palang benefit para sa atin ito, naintindihan po. Pero dahil nga yung Diyos ay tapat, yung Diyos ay nasa Kanya yung ating gantimpala, yes, makapaghintay tayo, makapagtiis tayo. Naintindihan po. At, siyempre, magagalak tayo sa ating pagdurusa. Naintindihan po. Balikan po natin dun sa ating main verse. Unang Pedro, chapter 4. Babasahin ko po yung verse 14. Sabi po dito, Unang Pedro chapter 4 verse 14,
Kung kayo inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. So isa rin po ito sa identity natin na kapag inaalipusta tayo bilang isang sa pangalan ni Kristo, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kundi sabi dito, tayo ay mapapalad. Blessed. Minsan, isa po ito sa nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo bilang isang Kristiyano dito sa mundong ito. Ayaw natin ipakita o nahihiya tayo ipakita yung ating identity. Kasi kapag sinabi natin or ipinakita natin or kumilos tayo ng iba sa kanila, iniisip nila tayo yung kakaiba. Tama po ba? Kaya dahil doon, minsan may mga Kristiyano na para hindi sila layuan ng mga friends nila or mga worldly na gawain nila, nagmi-mix o kino-compromise nila yung kanilang identity para sa mga gawain sa sanlibutan. Kung inaalipusta tayo sa pangalan ni Kristo or pagiging Kristiyano, mapapalad tayo. Meron po isang brother na nag-testimony noon. Noon nahihiya siya mag-pray sa public. Kasi kapag nagpe-pray daw siya, kapag kasabay yung mga katrabaho niya sa workplace, siyempre pipikit siya. Hindi niya makikita kung ano nangyayari kasi nagpe-pray siya. Minsan tinatago daw yung pagkain niya. Kaya para kapag na-experience na yun, naiinis siya. Kasi nga, nagpe-pray lang naman ako tapos ako pa yung parang pinagkakaisahan. Kaya nung time po na yun, tinigil niya yung prayer niya. Kasi nga, ayaw niya nang mapahiya. Ayaw niya na mabuli. Yan. Ayaw niya mabuli dahil sa pagpipray niya. Pero nga, dahil sa pakikinig ng words of God, sa advice na napakinggan niya mula sa Biblia, huwag dapat ikahiya yung pagiging Kristiyano. Naintindihan po. Kaya, huwag kayong matakot na ipakita sa ibang tao kung ano yung identity ninyo. Kung ikaw ay Kristiyano, kung kailangan mo magbasa sa public, walang problema. Kung inaalipusta ka nila, walang problema. Sabi dito, ikaw ay mapalad. Naintindihan po. Isa, di ba? Kapag break time, sa halip na mag-cellphone or sa halip na mag-chismisan or kung ano man ang gagawin, try mo magbasa. Kung mayroong umusig sa'yo, mapalad ka. Wow! Nagbabasa ng Bible. Banal na siya. Kung mayroong mang sakali man na mayroong umusig sa inyo dahil ginagawa ninyo yung kalooban ng Diyos bilang isang Kristiyano, huwag kayong matakot. Sabi dito, kayo'y mapalad. Naintindihan po. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Naintindihan po. Kaya sa ilalim ng mga ganitong klaseng pag-uusig, ay mayroong kahirapan bilang isang Kristiyano, huwag tayong matakot. Naintindihan po. At sa uli, sabi dito, ngunit, huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang pamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. So yun nga, yung pagdurusa, kailangan natin i-categorize sa dalawang bagay. May pagdurusa para sa ikalalago ng Christian life mo. Meron ding pagdurusa dahil dinidisiplina ka. Naintindihan po. Ano pong paraan or paano natin madidistinguish kung yung nangyayari sa atin ay disiplina o pagsubok? Paano nyo po malalaman yung pagkakaiba nila? Simple lang. Kung mayroon kang ginawang mali, tapos nahirapan ka, or mayroong mga pagsubok na dumarating sa'yo, disiplina yon. Naintindihan? Kasi, kung ikaw ay isang ligtas, kung isa ay anak ka ng Diyos, tayo dinidisiplina ng Diyos, hindi para saktan, para mag-repent, para manumbalik sa Diyos, ayusin natin yung sitwasyon natin. Pero kung ginagawa mo naman yung makakaya mo, sinisikap mo yung pagiging identity mo, yung pagiging Kristiyano mo, kinikip mo, iniingatan mo, tapos nagdurusa ka, yun ay pagsubok para ikaw ay lumago.
Naintindihan po. Kaya madali lang ma-distinguish kung yung na-experience ba natin disiplina o pagdurusa bilang Kristiyano, bilang paglago. Kung meron ka nagawang mali, nahihirapan ka, dinidisiplina ka, repent na kagad. Naintindihan? Tapos, kung nagdurusa ka bilang isang Kristiyano, huwag ka manghina, huwag ka ma-discourage. Kasi sabi dito, huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, pagnanakaw, gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Lahat ito ay kasalanan. Tama po ba? Huwag hayaan na magdusa dahil nakagawa ng kasalanan. Naintindihan po. At sabi sa verse 16, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalan nito. Kaya, yung mga kahirapan ay dapat na ma-distinguish natin sa dalawang bagay. At kung tayo ay nagdurusa bilang isang Kristiyano, sabi dito, huwag natin ikahiya ito. Huwag natin i-forsake or isang tabi yung pagiging Kristiyano kasi inuusig tayo. Naintindihan po. Naranasan ko rin po ito. Mismong parents ko, inuusig ako noon. Sabi nila, bakit punta-punta ka pa dyan? Ang layo-layo niyan, meron naman simbahan dyan. Ang tagal-tagal na natin nagsisimba doon, pero bakit kailangan mong pumunta pa sa malayo? Anong pagkakaiba ba? Yan po yung sinasabi nila sa akin. Pero naniniwala ko na dito ko naligtas eh. Naniniwala ko na nalaman ko yung kaligtasan dito. Kahit na mayroong pag-uusig, ayaw nila akong papuntahin sa church, pinagbabawalan nila ako, kinip ko nagtiwala ako sa Diyos. Ngayon, okay naman ah. Kaya, huwag natin ikahiya yung pagiging Kristiyano. Naintindihan po. Dahil yun yung identity mo. Ikaw, kung ikaw isang lalaki, kinakahiya mo ba na lalaki ka? Kung ikaw naman ay isang babae, kakahiya mo ba na babae ka? Kung yun yung identity mo, kung ikaw ay Kristiyano, huwag mo dapat ikahiya. Simple lang. Naintindihan po. Kung ikaw ay tunay na ligtas, sa ilalim ng pagdurusa, sa ilalim ng pag-uusig, sa pag-uusig, kahit na mismong mga kamag-anak natin or mga kaibigan natin or close friend natin, huwag tayong mahiya. Naintindihan po. Kasi nga, mas mabuti na magdusa sa pangalan ni Kristo kaysa sa magdusa dahil sa paggawa ng kasamaan. Naintindihan po. Verse 19, basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng. Kaya nga, kahit nasa ilalim ng kahirapan, kahit mapag-uusig, mapagdurusa, ano po yung dapat na attitude natin? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Naintindihan po. Last verse po, Awit 27, verse 1 hanggang 3. Awit 27, verse 1 hanggang 3. Awit 27, verse 1 hanggang 3. Kung nakita na po, basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ang aking buhay. Sino ang aking kinasasandigan? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magabangon ang digmaan laban sa akin, gayunman ako'y magtitiwala pa rin. Kahit nasa ilalim ng sitwasyon na mahirap, pagdurusa, pag-uusig o kung ano man. Ano pong sabi sa dito? Gayunman, magtitiwala pa rin. Kaya, brothers and sisters, sana po, ngayong 2025, kung nakaraang taon, yes, inusig tayo dahil sa identity natin or pagiging Kristiyano. Pero salamat sa Diyos at pagtagumpayan natin yun. Kaya hanggang ngayon, nandito pa tayo. Yung 2025, hindi tayo exempted sa mga pagdurusa na darating. Kaya dapat, bago dumating yun, alam na natin yung attitude natin.
Una, dapat maging mapagpasalamat. Pangalawa, matiisin at naghihintay. At pangatlo, huwag ikakahiya at ipagkatiwala sa Diyos. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Alam po namin na dahil po sa kasalanan, kayo po ay ipinako dun sa krus at nagdusa sa iyong katawan. Pero dahil po sa pagpapako ninyo sa krus, kaya nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian dahil po sa paglilinis ng lahat ng aming mga kasalanan ng pangwalang hanggan. Kaya salamat din po sa pagpapanatili niyo po sa amin dito po sa church at paggabay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng inyong salita. Ngayon naming Ama, na pag-aralan po namin yung mga attitude sa harapan ng pagdurusa, tulungan niyo po kami upang maisabuhay po namin ito kapag dumating po yung mga kahirapan at mga pagdurusa sa amin. Kaya in 2025, tulungan niyo po kami upang mapagtagumpayan po namin ito at naniniwala po kami na kayo po ay mag-iingat sa amin at magbabantay sa amin. Muli, maraming salamat po at sa iyo lamang po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo. Amen. Salamat po.